Kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, medyo makapal po ng konti ang muka ni Bongo. Kasi po, hindi daw po siya makikipag-ayos kay PBBM. Sa hindi lang po nakakaalam, no, sabi po kasi ni PBBM, na bukas daw po ang kanyang pinto para sa reconciliation sa mga Duterte. So, ibig sabihin nun, react ng react itong si Bongo, hindi niya pala naintindihan yung sinabi ng presidente. So, tingnan niyo to ha. Feeling mo naman kasi Duterte ka, no? Sampid ka lang naman, di ba? So, sabi dito, no? Sa ABS-CBN News, no? Sagot ni Bong kay Bongbong. Oh. Matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang kanyang pakikipag-ayos sa pamilya Duterte, ito ang sagot ni Senator Bongo na malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, sabi niya dito, importante dito yung sinseridad ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. So mga kababayan, alam naman po natin no, na si Digong po, hindi na po makakabalik yan. Wala na po magagawa ang presidente ng Pilipinas para po pabalikin si Digong. O yung paraan na lang po para makauwi si Digong ay nasa kami na lang po ng ICC. So dito nga po sa sinabi nga ni Bongo na pauwiin niyo muna si Digong, ibig sabihin nun, ayaw mo makipagbati. O di ba? Bakit ka hihiling sa presidente nang hindi niya naman kayang gawin? Pero lang kung talagang wala kang alam. Hindi naman ako naniniwala doon na wala kang alam. Di ba? Magaling ka nga manguto eh. Oh. Alam niyo ba yung pinagmamalaki ninyong malasakit na yan? Di ba? In the first place mga kababayan, meron na pong ganyan dati, SWA tawag dyan eh. No? Tapos, nirebrand lang to ni Bongo. Tapos, kiniredit niya na po sa kanya. Diba? Pag-usapan natin minsan yan, no? Diba? So, ngayon, no, tingnan natin to, no? Ito yung video ni Bongo, eh. Wait lang. Ito nga, sige. Play natin to, no? Sige. Duterte Marcos reconciliation? Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte. At siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan noong nakarang 6 na taon. Ginawa niya po lahat ng sakripisyo. Ngunit pinadala po siya dun sa Hague. Kaya po, patuloy po akong... Ewan ko lang, no? Kasi alam nyo, no? Yung sinisisi ko rin kasi dito mga kababayan, no? Kung bakit nanalo pa to sila Marcoleta, tsaka si Bato. Well, si Bongo, alam ko mananalo na yan eh. Pero si Bato, di ba? Kaya si Marcoleta. Kaya kasi nanalo na lang yung mga yan. Medyo bad timing po talaga pagpaparesto kay Digong. Sana tinapos mo na yung eleksyon. Nguntin tong ICC, no? Kasi... Nanawagan, nakikiusap, at ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan ni Tatay Digong, ang kanyang kalayaan. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali mang merong pag-uusap. I cannot speak in behalf sa pamilya. Ano naman, nagpapaawa na naman. No? But kung meron man po, bilang may personal position, or may personal thought on this, importante rito yung sinseridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin pong ipabalik rito sa lalong mabilis na. Kita mo, no? It doesn't work that way, Bongo. Parang wala kang alam, no? Hindi, ako talaga, no? Hindi naman naniniwalang walang alam si Bongo. Pero dito sa sinasabi niya, wala po siyang alam dito. O nagtatanga-tangahan lang. Una, mga kababayan, wala na po sa kamay ng presidente, no? Ang katayuan ni Digong sa ICC. Oh, may mga paraan para pauwiin si Digong pero hindi na po ito hawak ng presidente. Kahit si Sara Duterte na po ang maging presidente po ng Pilipinas, hindi po makakauwi si Digong. Oh, mayroong paraan, no? Una, magkaroon ng interim. O sino magdidesisyon? Sino magdidesisyon ng interim? ICC. Oh, wala ka nalaman ng presidente ng Pilipinas doon. Pangalawa, pwedeng makauwi si Digong, tapusin niya yung kaso niya. Pwedeng guilty, kung guilty siya,
'di ba? Di makukulong, after niya makulong, 'di ba? Pauwiin siya pag natapos yung sentensya. O pwede ring not guilty. Oh. Sino magde-decide? ICC din. So ano pa yung paraan para mapauwi si Digong? Wala na po. ICC lang po. At hindi naman po ICC ang presidente ng Pilipinas. So, sinasabi ni Bongo na pawiin niyo muna sa Tatay Digong na alam niya namang hindi po mangyayari po 'yon, no? Sa pamamagitan nga pala ng presidente ng Pilipinas, sinabi na rin parang sinabi na rin po ni Bongo dito na ayoko makipagbate. Pero in the first place, mga kababayan, hindi naman para sa kanya 'yan eh. Hindi naman para kay Bongo 'yan eh. Salita, hindi naman para sa 'yan. Tingnan niyo 'to ha. Ano ba sabi ni PBBM? Sabi ni PBBM dito, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makapag-ayaw sa pamilya Duterte. Di ba? So, Duterte ka ba, Bongo? Hindi ka naman Duterte, Bongo ka nga, eh. Go! basta go talaga, no? Mabilis lumaki yung ulo. Sa podcast interview, sinabi ni Marcos na ayaw niya ng gulo at gusto niya nang makasundo ang lahat. Di ba? Talaga, basta go talaga, no? Basta may go. Mabilis lumaki yung ulo, di ba? Tingnan nyo to, ha? Yung sinabi ni PBBM dito, para di lang pa nakakaalam. Tingnan nyo to. Kasundo pa sa mga Duterte. Oh! Ano yung tanong? Duterte ang tanong. Gusto nyo bang makapagkasundo sa mga Duterte? Oh. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon. Ano po? Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Ayan na, sabi ni PBBM, no? Sabi pala ni PBBM lahat. Okay. So kaya pala sabi pala si Bongo talaga dito, no? So ngayon, sabi ni PBBM dito, kasi ulitin ko nga, nawala to si Bongo. So sabi ni PBBM dito, ito sige. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Ayan na, sabi ni PBBM, ako ay bukas sa lahat to any approach. Hindi niya naman pa sinabing makikipagbati siya. Ang sabi niya, bukas siya sa lahat ng gustong makipag-approach sa kanya. Well, in other way, di ba, ibig sabihin, no, hindi pa sarado ang pinto ni PBBM sa pakikipag-ayos. Kasi iba po kasi yun eh. Pag sinabi mo kasi makikipagbate, ikaw yung lalapit, bati na tayo. Pero pag sinabi mo, bukas ang pinto ko para sa lahat, ibig sabihin, no, naghihintay ka lang kung sinong gusto pumunta. O ngayon, Bongo, pumunta ka sa presidente, makipag-ayos ako sa'yo. Pawiin mo si Digong. Di para sinabi mo na rin na ayaw mo makipagbate kasi nga po, hindi po makakauwi si Digong. Ano ba? Especially pag si Digong nag-guilty sa kaso niya sa ICC, hindi po siya makakauwi ng buhay sa Pilipinas. Sigurado po yun. By the way, mga kababayan, no, nung sinisilip ko nga po itong mga kaipalan ni Bongo sa Facebook, no, alam ko na to eh. Nakita na natin to eh. Tignan nyo Gusto niyo bang makipagkasundo? Bongo, kumakain ng siomay. Nakita na natin to, mga kababayan. Nakita na natin to, matagal na. Bongo, kumakain ng siomay. Tapos, Bongo, kumakain ng turon o lumpia, di ba? Alam na natin yan eh. Bongo, kumakain ng ice candy. Ano to? Kung ano-ano pa, ice buko. So, tingnan nyo po yung Facebook nga po ni Bongo. Bakit yung mukha nito, no? Parang mongoloid, no? So sorry for the word, no? Kasi ang point ko lang dito, mga ka-streetwise, no? Yung mga ganyang klaseng mga bagay, no? Nakita na po natin yan.
Ako po naniniwala po ako no, sa ganyan pong ginagawa ni Bongo ngayon, especially nga na siya po ay nag-number one na senador po sa Pilipinas nung nakaraang eleksyon. Pumupwesto na po ito sa pinakamataas po na posisyon sa Pilipinas, presidente. Alam naman po natin na si Bongo po, tumakbo po presidente po yan noong 2022. Umurong lang. Umatras lang. At sabi ko nga po ni Digong noon, na yan si Bongo umiyak yan eh. Nalala niyo ba yun? Di ba? Sabi ni Digong noon, si Bongo umiyak yan kasi gusto magpresidente. Sabi ko, dito bakbo kang presidente. So ngayon, syempre, mga kababayan, nakita naman natin na si Bongo nag-number one. Di ba? Parang mas mataas pa ata siya kay Robin, no? Sa pataasan ng boto nung 2022 tsaka 2025, no? So, ngayon, medyo yung moral po ni Bongo sa politika mataas. Kaya nga po ginagawa ni Bongo to ngayon, na kunwari makamasa, kunwari kumakain ng siomay sa kalsada, kumakain ng street food, no? Pero, mga kababayan, yung mga ganyang klaseng style, pumupwesto na po yan. So, ngayon, ano ba? Meron bang bayag si Bongo para kalabanin po si Sara? Oh. So ano ba, pumupwesto na ba si Bongo na kung sakali man na ma-disqualify si Sara, siya yung tatakbong presidente? Gusto niyo ba nun? Meron tayong Chinese na presidente? Galing, no? Go! Di ba? So, boboto niyo ba? Sana iboto ng mga, ng mga Chinese. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Medyo, ay nako, ang politika talaga sa Pilipinas, no, masalimuot. Pero by the way, ang gusto ko lang sabihin dito, react si Bongo in the first place, hindi niya naman pala naintindihan yung sinasabi ni PBBM. Napaka-assuming mo naman kasi. Sabi ni PBBM, bukas ang kanyang pinto para sa pakikipag-usap. Hindi po sinabi ni PBBM na makikipagbati siya. Magkaiba kasi yun. Huwag nyo tinutwist. Kaya nasa kayo po ba? Anong masabi nyo nga po dito kay Bongo? Naniniwala po ba kayo na tatakbo siyang presidente? Eventually. Yan, so pa-comment na po sa baba. Pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.